Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang series na 7 Principles to Identify Our God-Given Goals. So sa araw na ito, ito ang pinakang huli presence. Practice the presence of God. So ating tatalakayin ang talatang Exodus chapter 33 verse 14 to 15. Ang sabi rito, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, don't send us from up here. So sinasabi dito ni Moses na, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, wag nyo na kaming paalisin. So ang nangyayari kasi dito is yung parang dumating sa point na hindi sila sinusunod, na hindi nila sinusunod yung Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa lupang pinangako, pero hindi ko kayo sasamahan. Doon sa lupang pinangako na yun is yung masagana, marami pagkain, mayaman. Sabi ng Panginoon, sige, punta kayo doon, mga tao kayo, pero hindi ko kayo sasamahan. Pero sabi naman ni Moses, sabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, wag nyo na kami papuntahin doon. So ayun, sinasabi dito yung presensya ng Panginoon ay mahalaga. So sa unang teaching, ang sabi rito, we must move only under God's favor. So yung mga kilos natin sa buhay, yung mga ginagawa natin sa buhay, dapat yung mga ginagawa lang natin is yung under God's favor. Dapat yung mga ginagawa natin yung kagustuhan ng Panginoon. Gusto ba ng Panginoon na magsinungaling ka? Gusto ba ng Panginoon na gumawa ka ng masama? Di ba hindi? So ayun, gusto ng Panginoon na mamuhay ka ng naaayon or sa kagustuhan niya. So yun, sabi dito, we must move only under God's favor. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, pursue success for the glory of God. So pursue, ibig sabihin hinahabol. So maghabulin natin yung success, maghanap tayo ng success or tahakin natin yung success ng buhay natin ng kasama ang Panginoon. So ayun, sabi dito, for the glory of God, para sa Panginoon. Hindi mo gustong maging successful para sa sarili mo, kundi para sa Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, pursue God presence for the true fellowship. So ayun, sinasabi rito na dapat ang hinahanap natin yung presensya ng Panginoon hindi yung presensya ng makamundong bagay. So parang sinasabi rito na okay na kahit hindi ako ganun kayaman, okay na kahit simple lang ang buhay ko, pero yung presensya ng Panginoon na andun yung pagmamahal ng Panginoon at yung Diyos nakikita sa iyo So kumbaga merong presensya ang Panginoon. So ayun, sinasabi dun na tanggapin ng fellowship, na ang totoong hanapin natin sa buhay ay hindi yung kayamanan o ano man, pero yung presensya ng Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, sa unang application, paano nga ba natin ito apply sa buhay natin? So sabi dito, pursue a decision that is aligned in God's will. So tayo, mangarap tayo or humanap tayo ng pangarap ng gawain na may God's will, in order sa God's will. So syempre, ano ba yun? Syempre yung mga bagay na lumaban tayo ng mga patas, ganun. So kumbaga magkaroon tayo ng pangarap na nakatuon sa God or nakatuon sa kagustuhan ng Panginoon. So sa ikalawang application, na sabi rito, pursue success for the glory of God. So yun nga, mag-pursue tayo, yung mga desisyon natin, yung mga gusto natin gawin sa buhay ay gawin natin para sa ikaglorify ng ating Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, ikatlong obligation, pursue God presence for true fellowship. So ang totoong fellowship, ang totoong kasiyahan sa mundo, ang totoong
ang totoong nagma-matter or ang totoong mahalaga dito sa mundo ay yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. So yun yung tunay na fellowship eh. Hindi lang mayaman ka, hindi lang marami kang material na bagay, pero ang pinaka-importante talaga ay yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. So yun lamang po. Maraming salamat and glory to God.